ayan siya, oh. Hey, it's me. Talagang yan bang yung unang-una talaga? Yes, that's the first one. Yes. Oo. Hindi naman nagkakalayo, oh. Hindi pa nagkakalayo. At ang kwento ni Jamie, mula sa panahong ito, na meron pang kasamang pagtatakal ng bigas, Yes. Oo. pag-nurse sa kanyang batang kapatid, pagsakay-sakay ng jeep, at pagtutulak ng kotse na ayaw umandar. Correct. Ay, lahat yan ikukwento niya sa atin. Yes, correct. There's a really interesting story behind the inspirational diva of the Philippines, Jamie Rivera, only on Corina Interviews. Kaya huwag kayo mawawala. Handa ka na ba? Handa na. Nakahapon pa. And the inspirational diva, Jamie Rivera, is in the house! Hello! Yay! Nako ha! Nako, bakit parang paiwas ka pagdating sa interview? Parang hindi pa ako nakakarinig ng interview mo. Hindi naman. Kaya lang nga, syempre meron din ako ibang ginagawa sa office, nung tulungan ko yung husband ko. Kaya medyo hindi nagja-drive ng schedule. I see. Okay, we know you're a singer. Pag sinabi mong office, anong ginagawa mo sa office? Dalawa na lang kami nung secretary ng asawa ko na nagmamanage. Okay. Kasi pinasa na sa akin eh. Kumbaga ako na ngayon yung mga pumipirma lang naman. Okay. Yun, pumipirma. Alright. Yun, so nag-involve na ako ngayon sa opisina namin. I see. Yes, Okay. Di ba nakakainit ng ulo yung pagpirma ng cheque? Hindi umiinit ang ulo mo? Ako pagka puro palabas ang pera, cheque, babayaran. Ano naman itong babayaran na ito? Ganon ka rin ba? Hindi naman. Paminsan, ang nakakainit ng ulo pag nagkakamali. Kasi ang bangko ngayon, di ba, napaka-stricto. Oo, di ba? Tapos papalitan mo na naman. Papalitan mo na. Doon nakakainit. Kaya dapat 100. Iisipin mo muna 100. Oo, Iisipin mo muna. talaga? Yun lang na nakakainit. Pero the rest naman, okay lang. Alam mo yung usapang pagpipirma sa cheque, isang buong episode yan. Yes, oo. Oo, kaming mga bayad ng bayad ng bayad. Naku talaga. Okay, so Jamie Rivera, as we all know, is a singer. Okay, kung paano siya naging inspirational diva is quite a long story. Magsimula tayo sa Project 8. Okay. Okay, doon ka pinanganak. Pinanganak ako sa, sa UST. Okay. Pero doon ako lumaki. Sa UST. Oo nga naman. Oo nga naman. I was raised in Project 8. Project 8. How many siblings? Siblings were 5. Yung, I'm the 4th. But yung 5th namin had Down syndrome. Oh, okay. Oo. So yung Down syndrome brother ko nun, we call him Debs. Si Debs, ako yung nag-alaga doon. Totoo? Yes. Simula nung nawala yung yaya niya from 3 years old. Ikaw, ilang taon ka noon? O siguro mga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 years old ka lang? 9 years old. Ikaw Kasi lang 6 years ang nag-aalaga. gap namin eh. Oo. Oh, okay. What is a typical day like? Ako nagpapadede sa kanya, yung yung bottle. Okay. Yun. Simula nung nawala siya, ako na doon, yung papatulog sa kanya, yung gano'n, yung mga usual na papabanyo sa kanya. Kasi Down syndrome nga siya Right. Oo. So, yung nag-aalaga sa kanya, nagpapasya sa kanya, yung gano'n sa labas, nagpapaaraw sa kanya, ipapakain sa kanya. Really? Yung gano'n. Kasi sabi naman ng doktor, wag na siyang paaralin sa school eh. Turuan na lang daw siya ng mga household chores. Gano'n. Hindi mo naman siya matuturuan ng gano'n eh. Right. Yun. Pero at that time, ibang-iba na ngayon Yes. ang handling and management of children with Down syndrome. Yes, correct. So, tama ba? Sa palagay mo, tama yung gano'n na hindi siya pinaaral, etc.? Well, I think kasi may levels yan eh, di ba? May mga levels ng ano yan eh, na pagiging Down syndrome mo eh. Merong severe, di ba? Merong yung slight lang yung pagkaka-down mo.
Yung sa kapatid ko medyo severe. Okay. So hindi ka, alam ko na hindi rin kakayanin. Alam ng parents ko, alam ng mother ko na hindi kakayanin. And she was advised already not to put him to school anymore. We were supposed to put him in Cupertino. Oo. But then, we were told na wag na. Kasi brainwave siya eh. Noong time na brainwave siya. So, hindi kaya. So, tuturuan na lang daw. But even then, hindi naman namin siya naturuan eh. Dahil nahihirapan din siya lumakad, marunong siya kumain, marunong siya makipaglaro. You never took it against your parents, anybody na parang sa'yo napunta yung responsibility ng Debs? Wala. Kasi mahal ko si Debs. Totoo. Oo, mahal na mahal ko yun. Oo. Kaya my parents never asked me to take care of Debs. Ano yun, voluntarily, I did it. Kasi nga, mahal ko yung kapatid ko. Nagugulat nga yung mami ko eh. Nagugulat yung mami ko na pag walang kuryente, mainit, gano'n. Babangon ako, papaypayan ko si Debs eh. Really? Oo, yung gano'n. So, wala akong sama ng loob whatsoever. Pero what did that kind of life, that's a long time Yes, that's a long Tagal. time. Tsaka formative years mo yan. Yes, oo. What did that teach you? Ano ang naging training mo na napakinabangan mo sa buong buhay mo because of that experience? Empathy. Empathy. The reason why I really took care of Debs was because niisip ko, ano kung ako yung naging ganon? Diba? Diba gusto ko yung may nagki-care sa akin? Gusto ko yung may nag-aalaga sa akin? So, yun ang naging basis ko bakit ganun ko kamahal si Debs. Kasi naisip ko, what if ako yun? Yun. Right. Oh, ganun pala ito. Empathy. Empathy. So lahat ngayon, sa mga tao ngayon, lahat nag-empathize ako. Ano kayo kung ako yun? It did well for your humanity, for your own humanity. Yes. So, and then, what happened to him eventually? Well, eventually kasi I left for Miss Saigon eh. Diba? So my mom and my sister took over. They took care of him. Tapos pagbalik ko, medyo mahina na yung katawan niya. Yun. And several years after that, he passed away. Really? So, ganun pala ang Down syndrome. Pero matahaba din yung buhay niya ha? Kasi alam ko mga 25 years, tapos minsan hanggang 25 eh. Pero siya naka-45 pa siya. Really? Oo. So okay pa siya. So, naalagaan ng gusto. Oo, naagaan siya. Meron siyang mga message. I mean, what did you learn from him? To love. Oo. Of course, to give unconditional love. Yeah. Kasi pag nakikita ko nun, kahit hindi nakakapagsalita yun, gaganong kagad yun sa akin eh. Talaga? Oo, gaganong kagad yun. Tapos sasampal-sampalin ako, ganun, lalaro-laroin ako, ganun. So, it's really unconditional love that I learned from my brother. Okay. So, he can communicate. Sa akin, saka sa mga kapatid ko. Kasi lahat kami may tawag siya. Pag sinabi niyang ganon, daddy ko yon. Pag sinabi niyang ganon, ako yon. Yun. Nakalibot ako ng iba. Pero he knew how to call any of us sa family. Yun. Pero hindi siya nakakapagsalita. Hindi siya. Puro senyas lang siya. Puro ganon. Wow. Well, there's a reason for everything, I guess, Yes. no? Okay. So, yung yung inspirasyon mo naman sa pagkanta, itong natutunan ko sa lahat ng mga nai-interview ko, kung ano yung parang naging exposure ng bata, kadalasan, yun din ang nangyayari sa kanila. Like, kung engineer yung mga tatay, nanay, nagiging inhinyero. Kung artista yung tatay, nanay, nagiging artista. Yes. Sports, medicine. In your case, ano yung exposure mo to music? Wala. Yung mami ko, kumakanta, naririnig ko lang kumanta, sila yan at bigyan ng pag-asa. Yun lang. Pero ano lang yun, hindi siya choir. Community singing, gano'n. Naririnig ko lang siyang gano'n, tapos ginagaya-gaya ko siya. Ang talaga naging parang idol. Parang idol ko, yun talaga. Sa Filipino, si Kuli Desma. Oo, talagang love ko talaga. Love ko talaga si Kuli Desma. Tapos sa foreign naman, si Barbra Streisand. Nung nagkaroon ako ng, LP niya na Evergreen, yun. Yes. The Star is Born. Yun. From then on, pinapatugtog ko yun, tapos binubuksan ko yung ilaw, may spotlight kami sa bahay, tapos yung curtain namin, binubuksan ko ganyan, tapos tutungtong ako sa sofa. Ayun, pagkatapos, naramdaman ko na gusto ko on stage.
gusto kong kumanta. You're presenting Jane. Parang ganun. That's my real name, Jane. Oo. So, yun talagang naging naging parang pag pinapakinggan ko yung mga LP niya, yung mga plaka niya, ginagaya ko yung boses niya. So, yun ang yun ang pinaka-model, role model ko. Really? Yes. Ako naman feeling ko, meron ding talagang effect sa'yo yung naririnig mo yung mother mo na Yes. kumakanta. Oo. Because of that, you knew that you could also do it. Yes. Hindi Oo, ba? oo. Tapos naging guide mo sila sila Barbara Streisand, Yes. ganon. Oo. So and then, so paano nangyari? Yung ate mo daw ang tumulak sa'yo para mag-audition. Nalaman si Ate Noreen. Si Ate Noreen, alam niya yung alam niya yung dream ko to become a singer. So, meron siyang kaibigan ang isang singer sa Metropolitan Theater. Yun. So, nung pinakilala kami, nakapasa naman ako kagad. And then, tinanggap kagad ako sa Metropolitan Theater. So, that's how I started. Ang tagal ko doon, every night yun. Every night, pupunta ako sa Loton para kumanta, para mag-training. Yun. Tapos, napansin ko, one time, kumakanta ako kinabukasan, may pasok na naman ito ka. Sabi ko, I'm getting married in the morning. Ganun. Wow, ang ganda na ng boses ko ah. Sabi ko, oo. Nakakatulong pala talaga yun, Corina. Yung everyday na kumakanta ka, everything you do, the scaling, the scaling, that's yung, ha, 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 ha. Sa Met kasi voice lessons yun eh. Oo. Tuturuan kanilang, may scaling muna sa umpisa, Right. and then later on, sasabihin sa'yo kung alto ka, tenor, alto, soprano, bass, gano'n. So sasabihin sa'yo kung ano ka, hanggang naiingis-ingis mo yung boses mo. So practice really Makes perfect. makes perfect. Yes. Totoo yun. Mhm. Pero ipinapanganak ka bang may boses na? I Or think so. merong mga talagang tinuturuan pero wala talagang ibubuga? I think yun talaga, inborn yun. Inborn talaga, Oo, no? inborn talaga At yun. least the quality of the voice, Yes, right? but then, it's the muscle, when you practice it, muscle yan na nade-develop, and nasi-strengthen yung muscle mo. That's the time na naging strong yung voice mo, nagkakaroon ng tono yung boses mo, pero talagang dapat, inborn talagang dapat, at first talagang marunong ka na kumanta, saka maganda na yung boses mo. At syempre, maliban sa talent at yung, syempre, yung pursigido ka na matuto at gumaling, meron din syempre struggle ng konti pagdating sa may pondo yan, di ba? Yes. So you pay them. Nagbabayad ka rin doon Sa maliban? Met? Oo. Wala. Wala. Oo, libre yun. Kasi ang Met, pag naging member ka ng Met, pakatayin ka sa mga, ensemble ka na. Ensemble ka na sa choir. Correct. So yung mga Great White Way. May yung sweldo. mga ganon. Oo, may sweldo. Kung na kami. Okay. Kung mag-on kami on stage. Okay. Pero wala kang yung training mo, titrain ka nila kumanta, sumayaw, magdrama and all that para sa stage. Okay. May alam ka. Pero hindi mo kailangan magbayad, but ikaw, when you go on stage, then they will have to pay you as an actor. Okay. Yung So, ganon. bakit 50 pesos lang ang baon mo? Araw-araw na pinagkakasya mo 50 pesos? Hindi. Magkano ba ang pagkain noon? Mura pa. Hindi, yung 50 na yun, 1 week yun. Ha? 1 No. week yun, promise. Totoo ba? Totoo yun. Ano yun, pamasahe? Pamasahe lang yun. Pamasahe lang, jeep-jeep? Oo, jeep-jeep. Kasi from Project 8, nag-jeep ako papuntang UST. Dahil paano ka pa kumakain? Kakain, kasi 12 o'clock ang labas ko. Okay. Oo, 12 o'clock ang labas ko. Okay, Uuwi muna okay. ako sa Project 8. Okay, okay. Tapos kakain na ako doon. Tapos maya-maya, pagka mga bago mag-6, aalis na, kakain na ako ulit. Oo. Kakain na ako ulit, tapos saka ako pupunta ng project, ng Loton. Ah. Yung pamasahe ko, tinitipid ko yun, kaya hindi ako nagre-recess. Okay. Hindi na ako nagre-recess. Nagtitipid na ako dahil alam ko, kakailanganin ko yung pamasahe ko papunta ng Loton. Ayan. Kasi alam mo yung, hindi ako mahilig humingi ng pera sa mother ko, sa mami ko. Hindi ako mahilig sa ganon. Even yung mga books, even yung books ko ng kumare, first year, second year, naka-survive ako ng second year without buying books. Oo. Talaga? Ginagawa ko, kukuha ko ng second hand, ganon, o kaya yung sa ate ko, yung ganon, pagtsatsagaan ko yun. Hindi ako mahilig hindi ako, o kaya ang gagawin ko, bebenta ko yung books ko,
Nung second year, para makabili ako ng books for the third year. Ayun. Yun. Ganun ako. Tama. Ako rin hindi mahilig kasi napapagalitan ako pag humihingi ako. Ganyan. Hindi ba? Walang pera, hindi pwede. Yan, ganyan, Di ba ganyan, ganun? ganyan. Correct. Oo. So kaya ka nag-aararo ng bigas. Ano ba yun? Hindi naman. Ang Ah. business namin, meron kaming rice mill sa Bulacan. Oo. Ngayon, every weekend, pupunta kami sa Bulacan. Tapos tinutulungan ko ang daddy ko sa rice mill. So, ang ginagawa namin, bumibili kami ng palay sa mga farmers. Ganon. Pagkatapos, kasi yung mga binibili mong palay, basa yun eh. Kailangan yun, kailangan mong ibilad. Yes. Ewan ko, nakakita ka ba nung pagpapunta ka ng Luzon, may makita ka mga palay na Of nakabilad? course, nakikita natin lahat yun. Ayun, O, yun yun ang yun. ginagawa mo. Ikaw Oh, yung yun. taga-ganyan nga. Hindi pa yun, bibilad mo muna yun. Okay. Ibibilad mo muna yun. Oo. Pagkatapos yung gano'n, hindi naman gano'n kasi may rice mill nga kami. Correct. Ako din ang tumutulong sa daddy ko na magluluto para sa mga tauhan, yung mga gano'n. Right. Secretary din niya ako, yung ganyan. Pagkatapos son, pagka na, na namin yun, nagiling na namin yun, may mga byproducts yun. Ang byproducts yun ay darak. Yun. Ang darak, yun yung pagkain ng baboy. Alam ko din yung kung paano ginagawa yun. Okay. Yun, doon yung nakukuha namin bigas, dinadala namin ngayon sa Frisco. May tindahan kami sa Frisco. Noong Dito sa time na- Quezon City. Sa Quezon City. Sa Frisco. Ang ginagawa nung araw, salop pa nun. Hindi pa per kilo ang bigas nun, salop. Talaga? Oo. So ang ginagawa ko doon, ako yung mga taga-ganon. Alam mo yung sa bigas, di ba? Oo. Nakikita mo nakatumbok ng pyramid. Correct. Yun. Ikaw yung ginaganon. taga-pyramid. Ikaw Oo, yung taga-hulma. taga-pyramid. Oo. Hihulmahin mo yun. Pagkatapos lalagyan mo ng presyo sa taas. Oo. Ayun, yan, Oo. ganon. Tapos pag may bumibili, yun, taga-ganon ka, ilang salop po, ilang salop. Ayan, yun, gaganunin mo yun. Kasama din ako ng daddy ko, pupunta kami ng NFA, ng National Food Authority, gano'n. Meron kami mga contract with them. Yun. Bibigyan nila kami ng palay, tapos kami magigiling, bibili namin sa kanila. Magsasaka pala si Papi. Hindi magsasaka, he was a business, he's a businessman. He doesn't plant No, he doesn't or plant. harvest. Oo. Talagang sa ano na siya? Giling Rice rice mill gilingan na. Oo. So alam Okay. namin lahat, sana ako lumaki ako na, alam ko kung paano lahat yan. So you're an economics graduate, right? Yes. Ano bang economics? More on more on graphings. Yun, more on the economy of the Philippines. Huwag mo na tanongin mo si Mar. Oo. Kaya nga kami hindi nag-uusap tungkol dyan. Puro mga tungkol Oo. sa ganyan ang mga laman ng utak nun. Yes, oo. So Yun. okay. So eto na ngayon ang tanong. Mula sa pagtatakal ng bigas, pag-aalaga ng kanyang kapatid, at pagtapos ng kursong economics, paano siya naging inspirational diva? Yon ang kailangan nating malaman. Ako, mahaba na namang kwento ito. It was her 18th birthday party, and kumanta siya for the program. And nagulat kami kasi that was the first time na narinig namin siyang kumanta ng formal song. And then, sabi namin, ba, may ibubuga pala to. Ganda pala yung boses niya. And it so happened, I have a friend who is a member of the Met Choir. So I asked him kung pwede niyang i-introduce si Jane. At doon ka pala na-discover. Tama ba? Doon ka na-discover sa 18th birthday mo. Yes, correct. Oo. Hindi pa alam ng madlang people Oo. o ng mga kamag-anak mo na Kumakanta ako. kumakanta ka pala. Oo. So, sino pang nagulat? Nanay, tatay mo nagulat? Hindi naman sila nagulat. Pero, syempre, proud sila. Ganun. Kasi ganyan, doon lang nila ako narinig kumanta na maraming tao. Yun. And you proud were- na proud ang daddy ko. And you were ready. O, syempre, nag-practice ako. Oo, kasi net-trained ka na noon, di ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Hindi pa 18 lang ako noon eh. Oh, I Kasi see. sabi ko, walang ibang kakanta dun sa program ko. Oo. So sabi ko, ako na lang. Okay, kasi alam mo, kaya mo. Alam ko, kaya ko. Hindi, sabi ko, opportunity ko na to, kakanta ko. Ganon. Ayun. And meron na kasi akong, may nabibili na kasing -1 noon, yung mga LP ganon. Oo. Meron mga -1. Yun, bumili ako noon, sabi ko, kakantahin ko to. Pagkakataon ko na to. Talaga? Ayun. So I sang the song by Angela Bofill, You Should Know By Now. Buti natago mo yung mga video mo na yan. Alam Ang mo- galing mo din, ha? Alam mo, Karina, halos ng mga videos sa events ng buhay, lahat ng events sa buhay ko, halos lahat meron akong videos. Talaga ba? Oo. Pictures or videos. Mahilig ako wow. sa ganyan. So, meron ka pang video nung kumanta ka sa kasal namin? Yun ang Pictures wala ka? lang. Pictures lang. Oo, pictures lang. Okay. Oo. O para lang malaman ninyong lahat, sa kasal namin ni Mar,
siya ay kumanta. October 27, 2009. Kasal ni Corina Sanchez, hindi mo tatandaan? Hindi ba? Thank you so much for being part of our life. Biro mo, even You're welcome. in the passing of my parents, siya rin ang kumanta. So, ito, from your debut, na-encourage ka na to go to Met, trained, you finished economics, paano ka napunta sa showbiz? Yes. Sabi ko, nasa Met nga ako, pero sabi ko, pero teka mo, wala ako sa limelight. Yung ganun. Gusto ko, ako yung nasa ilalim ng spotlight. Sabi ko, gusto ko, ako yung singer. Yung gano'n. Kasi pag sa Met ka, ano ka lang eh, One of the ka eh. Oo. Yung gano'n. So, sumali ako sa Music Mate Girl. JAU Pangcom, Yamaha Music Mate Girl Search. Yung 1985 yon, it was a personality and singing contest. So, ang mananalo doon, 5. Mananalo kayo ng 3,000 pesos. Ang laki, grabe. So, nanalo ka Malaki ba? ba yun? Ha? Malaki ba yun? Ang noong bili na ng 1985? bayat lupa? 3,000 pesos? Noong Hindi. 1985? Wala pa. Anyway, so 5 kaming nanalo. 5 kaming nanalo. And then after that, well, I was promoting one of the products of Yamaha. It was the Cooler Mate. Yan. Kasi marami yun eh. Merong Cooler Mate, merong Music Mate, merong kung ano-anong mate. Ganon. I was spotted by Ed Maglake of Network Entertainment. It was managed by Corina Yotoko. And yun yung grupo nila I Fritz know and... Corina Yotoko. Yes. Oo. Siya yung unang-unang manager ko. What? Yes. Okay. She was my first manager. And then, yung Network Entertainment, yan yung gumagawa ng Penthouse Live. Sila Fritz Infante. I knew it. Network Entertainment. Okay, Yes. sila Freddy Garcia yan. O yun. Okay, and then? So, yun, from there, Network Entertainment, they introduced me to Gina Calaguas. And Gina Calaguas introduced me to Tita Dulce Lucban, the mother of Pops Fernandez. Ngayon sabi ko dun sa kay Gina, I don't know what happened, pero kinuha niya ako sa Network Entertainment. Dinala niya kay Tita Dulce. And Tita Dulce introduced me to Astor Amoyo. Astor Amoyo of Octo Arts International. And of course, being in Octo Arts International, pinakilala niya na kay Boss Orly Ilacan. Ayun. Yun, doon. Okay. Inano na ako ni Boss Orly. Ginawa na niya akong contract artist. Yun. 2 pinagpipilian ko noon, Corina. At that time, okay, pinagre-report na ako ng Yamaha to be a sales representative in Shumar, somewhere in North EDSA. Okay? Pinagre-report ako. At the same time, pinagre-report ako ng Octo Arts sa Lawin Street in Film Life Homes. 2 lang yan sasakyan ko. Iisipin mo kung saan ka bababa, kung sa North EDSA o sa Film Life. Sumakay ako ng bus, bumaba ako sa Film Life. Yun. And then? Sabi ko, dito ko gusto. Gusto ko maging recording artist. Yun. Hindi na ako nagtrabaho. Kasi dapat pinapatawag na ako ng Yamaha nun eh. Correct. Yun. So the rest is history The rest after is that. history after that. Yun. Yun pala. Wow, parang choices in life, ano? Yes, oo. Pinagpipilian ko yun. Biro ba sasakay ka ng bus at iisipin mo, saan ako bababa? Oo, Diba? wow, oo. Yun. Parang pelikula. Yes, true. Hindi ba? Pang maalaala mo kaya. Correct. Okay. When I got to Octo Arts, nakita mo doon yung lahat ng pictures ng mga singers, sila Pops Hernandez, sila Lani Mercado, lahat ng mga ano. Then doon ko naisip na ito yung gusto ko. Ito na talaga yung gusto ko. So from there, nag-quit na ako sa Metropolitan Theater. Sino naman ang tumawag sa yung Jamie Rivera? Si Tita Astor Amoyo. Your real name is? Mary Jane Cruz Mendoza. Mendoza na ako Saan ngayon. galing yung Rivera? Wala. Yung Rivera, nakuha ni Tita Astor kay Charlie Rivera of Menudo. I see. Ayun, Okay. oo. So, nung tinatawag ako ni Tito Pepe Pimentel, kasi naging co-host ako sa sa Kwarta o Kahon. Yun. So, nung tinatawag na ako, palakpakan natin si Jamie Rivera. Hindi ako tumatayo. Nakalimutan mo yung pangalan mo. Sabi ko, ay, ako
palayo ka na. Oo. Yun, so tumayo na ako. Nagtito Pepe ka pa pala. Yes, oo. Kami nila Ami Perez. Okay, so nagsimula ng lahat ng yan. Pero jeep girl ka pa rin. Yes. Jeep pa rin. Hindi ka pa makabili ng sarili mong kotse. Hindi pa. Okay. Imagine mo, Corina ha, nagla-lunch date na ako noon. Nagla-lunch date na ako noon, nag-hit na yung kanta kong Hey, It's Me. So meron na akong mga fans. So pinagkakaguluhan na ako pag lumalabas ako ng studio, pinagkakaguluhan na ako ng mga fans. Hey, it's me. Ako nagsulat noon. Oo. So, kumakanta na ako noon, pinagkakaguluhan na ako paglabas ko ng studio, tapos pumapara ako ng taxi. Okay. Pumapara ako ng taxi. So medyo, as an artist, medyo nahihirapan din ako noon. Tapos kahit sa school, siyempre, estudyante pa rin ako noon eh. Kumakanta na ako, tapos nag-jeep pa rin ako. Sumasakay pa rin ako sa jeep. So medyo nahihirapan ako kasi nakikita na ako ng tao. Nakikilala na ako, ay, hindi kasi Jamie Rivera yan. Ito na yung bumili na ako ng coaching second hand. Kasi sabi ko, nakaipon ako ng 25,000 pesos. Sabi ko, may nakita kaming kotse sa may Kamuning, Ford Cortina. Oo, na nabubulok na, binili ko. Okay. Umandar ba? Umandar naman. Kasama ba gulong doon? Ha? Kasama ang gulong doon. Oo. Wow. Ano kaya ang makina nun? Alam mo, hindi pinapasok ng daddy ko sa loob ng namin, garahe. Wag mo ipapasok yan sa loob ng garahe. So lalo siya nabubulok kasi nababasa. Hanggang nabubulok siya doon sa labas ng kotse. Pero nagagamit ko. Okay. Alam mo, may tawag kami doon sa kotse na yun. Ang pangalan kasi, don't start. Oo, kasi it doesn't start. It doesn't start. Kailangan itulak. Kailangan itulak sa aandar lang siya kapag umuulan. Kasi malamig ang makina. Okay. Pag mainit, hindi siya umaandar. Kaya tawag sa kasi don't start. Totoo. So Andarin mo na si okay, don't kung start. mainit ang panahon, kailangan buhusan mo ng yelo o kaya i-hose mo ang Oo, makina. pwedeng gano'n. Oo, pwedeng pwede gano'n. Kasi yun. hindi siya aandar talaga. Yun. O ilang beses ka naman tinirik ng kotse mong bulok? Naku, marami. O, kita mo. Sino Marami. tagatulak? Oo, ha? Sino tagatulak pag tumirik? Wala, kami. Kami nila, nung kasama ko, yan. Naawa naman sa akin yung tita ko. So, sabi niya, benta na natin yung kotse mo. And then, nakakuha ko ng bagong kotse. Alam mo kung paano? Kasi naging talent ako ng Coca-Cola. Yun. Nagkaroon kami ng Coca-Cola Star Force. Okay. Yung Coca-Cola Star Force series, Martin, Paps, Gary, Randy Santiago, Regine Velasquez, Jano Gibbs, and myself. Wow, mga big time. Big time. Wow, napasama ka dun, girl. Napasama ako doon. Oo. Kasi si Tita Dulce eh. Okay. Di ba? Ayun. So naging contract star ako ng Coca-Cola. Yung Coca-Cola na yon, dinala kami sa different provinces all over the Philippines. Yun. So doon, nakakaipon na ako ng konti. Yung ganun. Okay. Tapos, finally, nag-concert ako sa Metropolitan Theater uli. Ang title, Hey, It's Me, Jamie. Yun. Okay. So, siyempre, sponsor ko Coca-Cola, di ba? Yes. Yung malaki ang sponsorship ko- bayan. Oo, malaking budget. Yun. Nakakuha na ako ng pera, tapos binigyan ako ng daddy ko. Pinautang ako ng daddy ko ng kalahati. Sabi ng daddy ko, bumili ka na ng brand new. Usong-uso na ng Toyota Corolla. Ah, Yun, anong oo. kulay? Puti. Oh, kita mo na, Oo, naalala yan. pa niya. Yun ang Oo. unang-unang, di ba nauso nun ng Toyota na maliit? Yung gano'n. Yun, bumili na ako nun. Yun, nag-umpisa na nun. Nag-umpisa na yon. Yun. And the rest is a long history actually, no? Yes, How many correct. years have you been singing? Ngayon, 36 years. 36. Yes. Wow. Ano pa ang mga pinuhunanan mo? Did you buy your parents a house? Ano yung mga binili mo? What did you do with your money? Ang ginawa ko, sa mother ko, sa father ko, pinag-tour ko sila abroad. Pero yun, nasa London na ako noon, sa Miss Saigon. Ah, Oo. okay. Big break din yung Miss Saigon, ha? Correct. Oo. So what is that? Pinangarap mo? In-audition mo? Plan ba yan ng career mo? Or wala ka lang magawa nun? Okay, ganito yon. Noong 1990, nagdatingan sila Cameron dito. Sila Bob Lil, ganon. Ang mga nakuha noon, sila Leia, sila Monique Wilson, sila Jenny Desiderio, Isa Alvarez. Yung first group, first batch na Miss Saigon, okay? From there, kailangan mag-open ng Broadway. Okay. So,
marami nag-audition for Broadway. One of my friends, si Ricky Ongtenko, sabi niya, samahan mo lang ako, mag-audition ako sa Miss Saigon sa CCP. Yun. So, sinamahan ko siya, not intending to audition. No? Wala akong balak na mag-audition. Nagkakilala po kami ni Jamie sa dekadang 1980s, nung nagkasabay po kami na maging member ng Manila Metropolitan Theater Chorus. Pagkatapos po noong 1990, si Jamie po at ako ay nag-represent ng Philippines sa Japan sa Expo 90. Also, at that same year, pag-uwi po namin, nabalitaan ko na may audition uli for Miss Saigon sa PICC. So, tinawagan ko si Jamie, inaya ko siya, sabi ko, tara, audition tayo. Ang sabi niya sa akin, Ricky, wala akong theatrical experience at wala akong alam na kantang Miss Saigon. So, ayaw niya talaga. Sabi ko, okay, pero pwede mo akong samahan. So, pumayag naman siya, sinamahan niya ako. Pero ang hindi niya alam, finilap ko na siya ng application. Kaya yung araw ng audition ko, tinawag din siya on that day para kumanta sa loob. So the rest are history. Ngayon, sabi niya sa akin, nandito ka na, kumanta ka na. Finally, napilit niya ako. Kumanta ako ng Piece of Sky. Kasi wala akong alam sa Miss Saigon na kanta. I sang Piece of Sky. So sila Alain Boblil, hindi na ako pinakawalan. Pinatugtog na sila, matutog na sila. Can you sing this? Kinakanta ko. Can you follow this? Kinakanta ko. Yun. Mga songs from Miss Saigon. Ganon. Wala akong alam sa Miss Saigon. Okay. Wala akong kaalam-alam sa Miss Saigon. Pero nasusundan mo. Nasusundan ko siya. Wow. Binabasa ko lang. Tapos nasusundan ko yung piano. Tapos hindi na ako pinauwi. Totoo. Hindi na ako pinauwi. Wow. Andun na ako hanggang matapos yung audition. Tapos in-invite na ako sa Broadway. Sa Broadway, kasama ko si Regine Velasquez at kasama ko din si Ate Dulce. Oo. So, pinakanta kami doon lahat. Nag-audition na kami doon. Then, pag uwi ko dito, I do not know what happened to Regine. I do not know what happened to Ate Dulce. Pero ako, inofferan ako pumunta ng London. Yun. From London kasi, ang dinala nila sa Broadway, si Leia. Oo. Yun. Oo. Tapos, ako ngayon yung pinag-understudy sa London. Para may karelyebo sila sila Janine, sila Monique. Kumbaga, isa na ako sa mga karelyebo na ka-alternate. Anong feeling? Siyempre, wow, right? Pero handa ka noon at that time to leave everything and parang live there for a while. Yes. Oo, kasi opportunity knocks once lang, di ba? So, hindi ko na pinalagpas yung opportunity na yon na gusto kong kumanta, gusto kong makita ano ba yung pinagkakaguluhan nila dyan sa London, sa Drury Lane. Yun. So, naka 2 years din ako doon. So, lahat, it became very memorable to me. Ang dami ko parang naging ka-family ko na sila Isay. I gained friends, I gained recognition, I gained respect. And I'm very happy about that. Right. But harrowing, right? Parang ilang show sa isang araw? At once a day, but every Wednesdays and Saturdays, may matinee kami. So twice kami. So yung buhay mo noon, parang ibang-iba sa buhay sa Pilipinas. Yes, no? oo, Right? oo. Wow, what an experience. Saka iba ang ano namin doon, ang attitude namin. Kasi dito kasi, sa pag-artista ka, di ba spoiled ka? Doon hindi, magbabas ka. Oo, pagkalabas namin, pagkatanggal namin ng makeup, punta ka sa bus station. Oo, Right. nag-ano ka. Pero pag Kim ka, bibigyan ka ng limousine. No way. And actually, tawag lang nila limousine. Pero sa atin, ang tawag doon yung Grab. kasi, kasi nung araw, uso ng Grab doon. Oo, tatawag ka lang. Ganun. I see. Oo, Okay. pero pag Kim ka, meron kang taxi. Oo. Pero pagka, hindi ka, kasi dalawang pinapilang ko doon eh. Ginawa akong ensemble for me to be able to fill the stage. And Kim, understudy ako ng Kim. So pag understudy ako at ensemble ako, kasama ko sila Isay, nagbubus kami. O kaya ginagawa namin, nakikisabay kami sa Kim.
Oo nga, iniisip ko nga, hindi ba naging school bus yung limousine grab na yan? Yes, Siyempre, oo. maraming uy, alam, Pilipino, di ba? Oo. Uy, pasakay naman, di Yes, ba? ganun Oo. ginagawa namin. So, pinapasabay kami sa sa mga limousine. Yung Right, ganun. right, So, pag right. limousine ako, ganun din, papasabayin ko din sila. Sila Isay, sila Janine. Kunwari ka pa, bakit ikaw lang ang merong apartment na 2-bedroom? Oo nga, Oh, bakit? swerte ko nun. Oo. Hindi ko alam kasi ang dami pinakita sa aking apartments na, tapos pinili ko yung pinakamaganda. Binigay naman. Wow. But then, after almost 2 years, Yes. so you decided to come back. Yes. Oo. So, bumalik ako. That's the time that I was brought to ABS-CBN for Star Records. Star Records pa nun. Correct. Diba? So, nag-uumpisa ang Star Records, ako na yung pinaka-ano nila. Ako na yung pinaka-artist nila. Oo. Since nag-start ang Star Records, up until the present, I'm still with Star Music. Star Music na ngayon. Right. Yes, okay. Paano nga nangyari yung inspirational diva? Okay, in the year 2000, karoon ng Fourth Road Meeting of Families, tapos nagkaroon ng EDSA 2. Lahat yung pinapakanta sa akin, lahat Heal Our Land, lahat ng Oo. Only Selfless Love. Tapos si Ron Romulo, sabi sa akin, puro inspirational song ang kinakanta mo. Sabi niya, from now on, ikaw na ang magiging inspirational diva. Sabi ni Ron Romulo. Okay. Oo, di ba? No, I think it's also the tone of the voice. Parang it's for that. Parang ganon. May mga Thank you. boses talaga na pang ganon. And maybe it's also part of your persona, right? Na yung ganon ng mga uri ng kanta na napupunta sa'yo. What do you think? Hindi, kumakanta rin ako ng pop songs. Ah, totoo ba? Oo, kumakanta rin ako ng pop songs, kumakanta ako ng rock, nagra-rap ako. No way! Yes! Pakita nga ng video, nagra-rap siya. Patunayan mo yan. I have never seen Sige, gusto Jamie mo? Rivera do rap. Yes, nagra-rap pa ako. O ayan, sige na nga, kumbinsido na kami. May video pala eh. Ayan ang ebidensya. Yes. oo. So it's not really your choice, but natikit na talaga sa'yo yung inspirational diva. I think it's divine providence. Yung ganon. Okay. Oo. Talaga na mayagpag siya, as in. How many concerts did you do? Many? Oh, marami na. Marami Oo, na. marami na. What's your favorite? Yung 2018, of course, my 30th anniversary. Your 30th anniversary. Yes. Feeling mo it's really like a culmination. Kasi kaya favorite ko yun kasi combination na yun ng pop songs, inspirational, saka Broadway. Right. So feeling mo parang 360 ka na? Oo. Parang nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin bilang singer. Medyo, May nagawa ko artista naman. ka pa nga eh. Oo, Hindi oo. ba, no? So happy ka? Happy ka sa run ng career mo? Oo. Masaya naman ako kasi lahat naman ng naging pangarap ko, nakuha ko naman. O love life naman ang pag-usapan natin. Ay, walang napag-uusapan pag love life kasi yung asawa niya mahiyain. Pero wala siyang choice ngayon, lalabas ang mukha niya. Paano niya natagpuan ang kanyang the one? Malalaman natin, Jamie as a mom and a wife. Ayan, yan ang susunod. Okay. O kita mo, meron din siyang love life, hindi lang puro trabaho. Hindi ba? Ba't ka natatawa? May love life ako. May anak ako. Oh, syempre, oo naman. Siyempre, may love life ako. Kaya nga, hindi kasi it's not really you, unlike other celebrities, na-headline, even social media now, Yes. especially, right? Pero in your case, talagang, and there are many artists like that. They really choose na talagang my private life is private. Yes. Ganun ba kayo? Yes. Ah. Ganon kami. Oo. Nuknukan ng ganon. Totoo ba? Oo. You agree? Or Yes, yung asawa mo lang talaga ang ganun? Hindi, sa start talaga, yung husband ko, talagang very private siya. Yeah, but then of course, natuto ako na maging private na din. Yun. And para naging choice ko na rin yun na wag nang i-public yung family life ko. Ayun. Pero paano kayo nagkakilala? Okay. Nagkakilala kami in Shangri-La Hotel. Yun. I was on a date.
Hi! Oo. Kita mo, masalimuot. Kilala mo Tapos, yun. ano pa? Kami talaga ni Victor, ni Percy, tawag daw si Percy. Ano kami, yung talagang magkaibigan kami. Magkaibigan kami. So, minsan lalabas kami, yung gano'n-gano'n. So, for me, parang date-date yung gano'n. So, na-date kami ni Percy sa sa Shangri-La Hotel in EDSA. And then, nag-CR lang ako, tapos may pumasok, merong sumalubong sa akin na lalaki. Sabi sa akin, Jamie, natatandaan mo ba ako? Ako si Dr. Mendoza. Ako yung nagbigay sa'yo ng picture sa nung kumakanta ko sa Birdland. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naalala ko yun kasi alam kong bakit na. Yung picture na yun, all the while, nasa kwarto ko yun, na hindi ko matandaan sino ang nagbigay sa akin. Okay. So, alam ko, there was somebody who gave that picture to me. What was a picture of? Kumakanta ako sa Birdland. Ah. Kinura niya ako, pina-frame niya, dalawa yun, binigay niya sa akin. You Yun. mean, kumakanta ka pa lang sa Birdland na in love Yes. na siya sa'yo? Oo, at alam mo, ito ang nakakatawa. Tinulungan niya pa ako nung nasira si Don't Start. Oo, nasira yung kotse ko sa sa Birdland. Sila pa nung driver niya, ang tumulong sa akin para makaandar ako. Totoo. Oo, naalala ko yun. Sabi niya, ako pa Tapos nga yung... nagpanggap pa siyang attendant ng CR. Hindi naman. Biro mo? Grabe, Hindi di ba? naman. Naghintay lang Hindi siya pa naman doon. pakasalan pa yan. Di ba? Naghintay lang siya doon sa labas. Naghintay lang sa Oo, labas. tapos Akala ko, ma'am, 25 centavos. Hindi naman. Okay. Pinakita lang niya sa akin. Sabi lang sa akin, ako yung nagbigay sa'yo ng ng picture. Yun, naalala ko na. Ayun, tapos nagdire-diretso na. Tapos si Percy Anong ngayon. dire-diretso? Tumawag na siya. Nagbigay ako ng number. Hininga niya yung number ko. Tapos tumawag na siya. Yung gano'n. Pagkatapos, binigyan ako ng apple na may chocolate. Oo. Ayun, in-order pa niya sa Amerika yun. Oh, wow. Yun. May effort. Oh, may effort. Pogi naman. Siyempre naman. Oh, Siyempre kita mo naman. na. Gwapo naman yung asawa Kaya mo ko. binigay yung number mo, hindi dahil sa picture. Oo naman. Ayun. Kasi kung di mo naman type, ba't mo ibibigay number mo? Kahit nagbigay pa siya sa'yo ng 100,000 Oo. picture. Hindi. Pogi. Siguro interesado na rin ako. No? Diba? Oo. Oo. Kaya sabi ko, Percy, sandali Diyan ka lang. Victor, diyan Friend ka zone lang. na lang tayo, Percy. Friend zone na lang tayo, Percy Sabi ko ganun. Ayun. Okay, so nagtuloy-tuloy na nun. After 8 months, kinasal kami. Ay, ang bilis. Ang bilis. Ang bilis. Oo, August 29, sinagot ko siya. August 29, birthday ko yun eh. Sinagot ko siya. Tapos, pagkatapos nun, after, 8 months after nung kakilala kami, alam ko, kinasal na kami. Daming ganyan sa ini-interview ko, yung mga Oo. you know when you know. Yes. Alam mo kung bakit yung masyado matagal? Hindi natutuloy. Yun ang pakay nyo. Talagang para magkatuluyan. Parang hindi natutuloy. I guess you were also of age, Mhm, right? Yes. I was 29 O, tama when we lang. got married. Tama lang, oo. So, okay. And then you had one daughter, Yes. right? Yes. Si Rain. Si Rain. Oo. Yan. Hindi naman naghanap ng kapatid. Hindi naman. Oo. Tinanong ko naman siya kung sad ka ba na wala kang kapatid. Sabi niya, wala, hindi naman. Sa unang single mo sa Star Records, nakaupo ka lang all throughout. Yung pala, Oh, buntis na ako buntis noon. ka na noon. Yes, oo. Kasi hindi 1990. maintindihan ng tao, ba't ba hindi ba tumayo ito? Yes, oo. Oo. 1996 What song na was yun. that? I'm sorry. Actually, yung I'm sorry na yan. Ano mo pinagsasorry mo doon? Actually, wala. Kumakanta lang ako noon. Kailangan ko lang ng kanta. Kailangan ko ng release. Kailangan ko Okay. mag-release. So, sinabi ko na lang, kunwari na lang, sinabi ko, kanta ko para sa asawa ko to. So, press release ko yun. Okay. Press release ko yun na, I'm sorry, this is for my husband. Pero sa totoo lang, wala yun. Wala. Oo, sa'yo ko lang sinabi yun. Oo nga. At Dito alam na ko- ngayon ng buong mundo. Oo. Ngayon alam niyo na, wala siyang Oo. ipinagsosorry noon. Wala akong Hey, but you pinagsasorry know noon. what? Everybody can relate to that word. Yes, oo. Oo. Tapos ginawang portion ng ng ABS ng Apo. Oo. Yun. Ang sanlinggo na po sila. Yes, I remember. Oo Yes, nga. oo. Uy, ang galing mo rin mag-marketing, Oo, I think as a songwriter, just like Taylor Swift, right? Parang all her topics Yes. are relatable. Yes, Kailangan correct. relatable sa Pilipino. Correct, oo. Oo. Dapat yung dapat yung nakaka-relate sila. Oo, correct. So, bawat relasyon may surihan. Mm-hmm. Di ba? Okay. So, how many years married now? 29. 29 going strong. Yes. Ano ang secret to a strong marriage?
konting bagay, huwag niyo pansinin. Oo, parang it doesn't matter. Right. Parang it doesn't matter. Oo. Kasi the more na nag-aano kayo, the more na sinasabi mo sa kanya yung mali niya, the more na maiinis yun eh. Di ba? Yes. Yung point out ka ng point out ng mali. Parang, ang tatandaan na natin, dapat alam na natin yun, di ba? Yun. So ano ka lang, Choose your battles. yun, that's the right thing. I Diba? was about to say that. Choose your Right. battle. Yes. Yeah. Many things are not worth the stress. Oo eh. Oo. Yes. I believe in that. Kaya kami ni Mar, di kami nag-uusap eh. Parang kanya-kanya. Oo. Di ba? Parang gano'n. I think that really works. Oo. Kasi kung minsan kung palaisip kang tao at you're allowed to be yourself in a Yes. marriage. Correct, Ayun, correct. di ba? Saka hindi kami nakikialam Oo. sa mga ano niya, sa... Hindi, ngayon, kailangan makialam ako kasi ako na ngayon yung nagpapatakbo nung Office. opisina. Oo, kailangan makialam na ako. Pero sa akin, hindi siya nakikialam. Ayun. Oo, kung ano yung gusto kong gawin sa career ko, gawin ko, pero nagpapaalam ako. Right. Sinasabi ko, kahit saan naman ako magpunta, nagsasabi ako, pupunta ako sa kanya, pupunta. Pero hindi siya yung, wag ka pupunta dyan, hindi ka pwede yan. Walang ganun. Oo. Walang ganun. That's great. Oo. That's great. And Rain is in the US. Yes. Oo. Bakit siya nandun? Doon ba siya nag-aral? Yes, dito kasi sa IS siya eh. Oh, IS siya. Tapos, nung pagka-graduate siya ng high school, nag-aral na siya sa Notre Dame, sa Indiana. And then, from Indiana, she was absorbed in New York by a company. Oh. Now, she moved to Ben. It's a network entertainment. It's owned by Bill Gates. Wow! Yes. So entertainment din siya bumagsak? Yes, entertainment. Doing pero what? behind the scenes. Oo, doing what? Social media. Social media, software development, gano'n Oo, yan, gano'n ang yes. kinuha niya. So masaya naman siya doon. Oh, very. Freedom! Talaga? Ilang taon na siya doon? Since 2019 siya nag-graduate eh. Ng Wow. college eh. Oh, ang bilis Ang bilis din ng movement niya at angat niya doon sa corporate world doon. Yes. How blessed. Yeah, yes, she's Diba? very good. Matalino siya. You know, when she graduated, she got the highest average in marketing. Wow. So that's really her game. Yes. Galing. Okay na kayo magkikita ulit? Sa December. Every December nagkikita kayo? Yes, okay. Where? Abroad or here? Here. Umuwi. Umuwi siya pag Okay. December. Hindi naman nagbago ugali dahil pumunta doon tapos dito. Hindi. Pareho pa rin. Mabait yung bata na yun. Nagtatagalog? Yes. Oo, Totoo. kasi dito naman lumaki yun eh. AIS. Kahit na. Totoo. Oo. Yun yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko din na dapat tuturuan yung turuan yung magtagalog yung mga anak nyo, hindi puro English. Kaya tuwan-tuwa ako kay Pepe and Pepe Pilar. and Pilar. Oh, ako hindi makaintindi. Naging Ilonggo. Oh, Ilonggo, may translator pa ako. Katanda ako Ay sa ngayon, kanila. tinatanong ko na, what did you say? Mama? Oo. Diba? Ganon. Kasi imagine mo, marunong sila mag-Tagalog, marunong sila mag-Ilonggo, Yes. marunong sila mag-English, and I'm sure tuturuan nyo sila ng iba-ibang languages, di ba? Tinuturuan ko ng Pranses kasi I speak Pranses. French. Oo. May puntong Ilonggo, ma. Oo. Oo, ang jetem nila, jitim. Jide. Oo, tsaka na. Sabi ko, tsaka na. Okay. May other side pa si Jamie, ha? May other side pa siya. Kala nyo, tapos na. Magpa-piano-piano pa tayo. O, di ba? Diyan lang kayo. Welcome to my trophy room. Wow, talaga namang ang mga parangal kailangan may sariling kwarto. Napakarami naman kasi saan mo nga naman sila ilalagay, right? Well, Oo. yeah, You know, tinambak ko na. I believe talaga ang mga trophy, yung mga iba nilalagay lang sa bodega, di ba? Tapos inaalikabok na lang. No, I think trophies are so important Yes. for yourself and for your children. Correct. oo. Diba? Kasi alam mo, pag nagpupunta ako ng Amerika, yung nagpunta ako sa bahay ni ni Elvis Presley, Oo. lahat siya nandyan, lahat, di ba? Right. Ba't naman may tatambak lang yan? Sayang naman, pinaghirapan natin, di Hirapan ba? mo yan talaga, Yes, girl. Lalo na correct. yung mga magagandang hairdo, nako. Ayan. O, Hall of Famer. Yes, that's CMMA. Wow. Okay. Alam ko ikaw, Hall of Famer ka na rin. Alam mo, ko yun. pagka at some point sa kaidaran natin, Oo. maho-Hall of Fame ka talaga. Hall of Fame ka talaga. oo. You'll get there. Okay, ano ang mga favorite mo dyan? Siyempre, ang mga favorite ko dyan, yung mga una. Okay. This is my favorite. This is the Music Mate. Girl,
girl. Music Mate Girl. Yan. Yung 5 kami dyan. So, yan yung- 85! 85. Buhay pa yung trophy. Oo. Hindi pa inagiw. Oh. Hindi pa, kasi kahoy siya. Oo nga. So, yan ang Why? very, very first na ano ko, na trophy ko, na award na natanggap ko Really? as a singer. Music Mate Girl. Oo. Yan yung trophy ko. Ayun. Ano celebration yun nung araw na yon? Wala, kain lang sa labas. Ganon. Kain sa Chinese food. Okay. O ano Yeah. naman ang iba pang mga favorites? Siyempre, ang gusto ko siyempre yung mga first. Alam mo kasi, ang Awit Awards, ako ang very first Best Female Recording Artist ng Awit Awards. Really? Yun. Iba pa nun. Oo, Nung araw bakit? ganyan pa nun, plaka, di ba? Ay, oo nga. Hindi na Oo. uso to ngayon. Hindi na uso yan. Ito na ngayon ang uso. Oo. Oo, ito na iba na yun. ang ano. Ito na yung latest ko. High-tech na. Ito na yung latest ko. Awit Awards. Oo, Awit Awards. So lahat ng mga awards sa pang mga singing, parati kang kasama dyan, syempre. Well, depende sa ino-nominate nila. Correct. Yung ganon. So, Alam mo, napansin ko, ang daming best inspirational song. Best inspirational. Sino pa bang inspirational? Siya talaga yun, di ba? Sino pa ba ang paparangalan sa ganyan? marami din naman. Marami din naman. Okay. Hindi lang yan ang hilig ni Jamie. Hindi lang siya mahilig magkaroon ng award. Meron pa siya isang hilig. Ano yun? Ay! Hello! Wow! Happy! Hello! Ang cute naman. Ay, Talaga nako. mahilig ka sa dogs. Ilan? Ilan meron? Ano to? 3 to. Lhasa Apsoy, isang poodle ito. Lhasa Poo. Lhasa Poo. Oo, kasi ang cute pala ng Lhasa Poo. Happy? Ganyan pala itsura ng Lhasa Poo. I knew Oo. it. I Oh, knew bakit? it. You're so Masyado ka showbiz. Masyado ka namang happy. Oo, Nasa you're so starstruck ka ba? Oo nga. Tignan mo yung mukha niya. Parang saya-saya niya na may kamerang nakatutok sa kanya. Uy. Oo. Di ba? So, you grew up, mahilig ka na sa dog. Yes. Oo. Talaga? Mahilig ako sa dogs. Kaya lang, alam mo, nag-alaga ako at one point ng 12 dogs. All at the same time. Oo, sa Project 8. Mga aspin nga daw. Aspin. Oo. Talaga. Nag-alaga ako. Tapos umiiyak ako pagka hindi ko sila napapagamot. Oo. Ganun. Tapos sabi ng ate ko, huwag mo na papagamot yan. Kasi gano'n. Tapos umiiyak ako. Pinagtawanan nila ako. Noon pala naramdaman ko na, mahal ko pala talaga ang mga aso. Oo, syempre. Tsaka mahal kasi magpa-vet. Oo. Mahal ang Oo. clinic, kaya kung mag-aalaga ka ng aso. I also have a shelter of 25 dogs at a time. Oh, I've rescued about maybe 7,000 dogs already. From all over the Philippines, ha? At irororo ko yan papuntang Metro Manila. Ipapa-adapt ko silang lahat. So I really believe in loving and taking care of animals. O yan, O, pa-adapt diba? ka na rin. Gusto mo pa-adapt? Pinamimigay ka happy. Gusto Ano mo ba pa-adapt, yan? ha? Oh, ano ba yan? Oh, sige. So, anyway, how else ka nag-unwind? Kasi, siyempre, dami mong ginagawa, di ba? Nag-unwind ako? Unwind, oo. Ano? Nag-edit ako. Editing ng mga videos. Really? Oo. Yung mga sa Facebook stories. Yes. Yun, masayang-masaya ako doon. Nag-video, nag-edit ako, ganyan. Minsan nagpe-paint ako. Nakita mo yung mga painting ng mga nasa baba? Ay, oo, nakita ko yung pati yung aso Yung kanina. aso? Oo, yun. Nagpipaint ka Oo, rin. nagpe-paint ako, yun. How nice naman. At least, balanced yung buhay. No? Yes, Naniniwala ka doon na Oo kailangan naman. balance ang Oo. buhay. Saka nagbabakasyon din ako. Saan ka ng favorite destination? Siyempre, New York. Oo, New York. Love Siyempre, it. New York. Oo, New York. Oo, di ba? Wag Kasi, na. bakit New York? Kasi mahilig ako manood ng mga musicals. Oo. Ayun. So, pag nandun ako, parang feeling ko, sulit yung pamasahe ko. Correct. Kasi manonood ako ng mga bagong musicals. Oo. Ayun. Talaga ba musical pa rin ang papanoorin mo, ha? Hindi, mga ano din, marami kasi sa ano ngayon, yung mga factories, yung mga color factories, mga food factories, mga museums, yung mga ganun. Mahilig talaga ako sa ganun. Yes. Kala mo naman, ano? Kasi full circle, 360. Hall of Fame awardee na. Lahat na ng trophy ay napanalunan na. Ayan. Ngayon kasi, binigyan ako ginawa na akong label head Okay. ng Star Music. Oh, wow! So, binigyan nila ako ng sarili kong label as ang title nung ano ko is Inspire Music. Yun. O, so parang ano ka na rin nung boss ka, boss. Oo, parang- Corporate. Parang boss. Oo, parang diba? label head, parang boss. Pero at pag tinignan mo talaga, parang producer ako. Diyan mo na mapapakinabangan ng economics ano mo? Oo, taga-budget. Oo. Taga-budget, tsaka project ng negosyo. Project, saka yung tinignan mo sa Spotify kung ilan na yung ano mo, kung tumataas ka ba o hindi. Yung Oh, gano'n. nice naman. Ang ganda naman ng naging parang evolution ng career mo, right?
Yes, oo. Don't you think so? Yes, oo. Meron akong ginawang 3-in-1. That's the 3-in-1 and also Faith, Hope, and Love. And yung kay Fana, yung ang love story ko, and many more. So, meron na kami mga naka-line up sa Inspire Music label. So that deserves a celebration because it's going to be the birthday of the inspirational diva a few days from now. Oh, kami na ang unang-una, di ba? Yes. Okay, so... Hey, Happy, you want to blow the candle? Happy, look at that. Naku, mapapagalit tayo natin rin. Wow. Ayaw niya ng tunay Baka sunggabin. Baka sunggabin. Yan, but, Oy, di ba? Ano So- pa ang gusto mong maabot sa buhay, Jamie? Yun na lang ang wish mo bago mo i-blow ang candle. ano lang, para lang maging maganda buhay ng anak ko. Yes. I think yun lang. Wala naman sa kasi maging maayos ang Philippines, wag magkagera. Huwag mabaha, Wag tama ng mabaha. ulan na malakas. Yes, siguro maging maayos ang buhay ng mga Pilipino, tayo, ikaw, Correct. lahat. I wish goodness for everybody. Happy birthday to you! Yan! Ayun! Yay! Thank you so much for Thank sharing you your very life much. with us Ako. and sharing your cake after. Yes. Okay, kakain kami ng cake. Thank you, Jamie Rivera. Thank you, Happy. Naku, teka, baka ano ni Happy. And thank you for the inspiration. Ayun, inspiration na naman. Only on Corina Interviews. Bye! Thank you. Bye!